Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay hanggang kailan kaya magbabahagi? Hanggang kailan kaya magbabahagi? Misa po kayo nakapanood ng video sa YouTube ukol po sa pagkikwit o pag-ayaw na ng ilang mga sikat na YouTubers na magpatuloy. Marin dahil po sa pagod o stress o sa nagbabagong preferences o nais ng mga nanonood o dahil po mismo sa pagbabago ng YouTube. At maaari ko po itanong din sa aking sarili, hanggang kailan kaya ako gagawa ng mga videos ukol po sa salita ng Diyos tulad nito? 6 na araw, 1 linggo. Tila ako nagsimula po noong taong 2020 pa, mga 4 na taon nang lumipas. Higit na pong 1,200 videos na ang nailabas natin. Panahon na ba para tumigil? Panahon na ba para mag-quit? Marahil ang mas angkop po na tanong, panahon na ba para hindi na tayo magbahagi ng Ebanghelyo at salita ng Diyos? Upang tayo magpatuloy mga minamahal sa ating ginagawang may kabuluhan, lagi nating dapat isipin ang dahilan o kung bakit natin ginagawa ang isang bagay. Halimbawa po ayon sa John 14:6, sabi roon, ang Panginoong Yesus lamang ang tanging daan patungo sa langit. Ang nag-iisang totoong daan at tanging nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Tayo-tigil ba may namala sa ating pagbabahagi ukol sa ating Panginoong Yesus? Ukol sa kanyang kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay, samantalang siya lamang, ating Panginoong Yesus lamang, ang paraan. Si Kristo lamang ang paraan upang ang tao ay maligtas at magkaroon ng bagong buhay. Madali mo manghina at tumigil sa ating ginagawa kung ating titingnan po lamang ating sarili, ating hirap, ating kapaguran, ating sakripisyo. Ngunit tayo rin po maminamahal ay tumingin din sa iba, ang kanilang kawa-awang kalagayan. At kapag natin sila, matulungan sa kanilang kalagayan. Kaya po, wag lamang tayo basta magpatuloy. Ay nga sa 1 Corinto 15:58, sabi po roon, di lamang tayo magsitatag, di lamang tayo wag makilos, dapat din tayong laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. No, tayo magpatuloy sa pagbabahagi ng Ebanghelyo para sila po ay maligtas. Maraming salamat po.